Kumusta kayo? Kumain na ba kayo? Masaya ba kayo sa araw na ito? Mabuti kung ganun mga bata. Ngayong araw na ito ay sisimulan natin ang ating talakayan na mayroong bagong kaalaman at masaya. Muli sa mapagpalang hapon sa inyong lahat, ako si Binibining Hilary K. Castro ang magtatalakay sa hapon na ito. Bago natin sisimulan ang ating talakayan ay pangunahan muna ni Binibining Mylene ang panalangin. Amen. Maraming salamat Binibining Mylene sa iyong panalangin. Ngayon ay tutungo naman tayo sa pampasigla upang hindi tayo makakaramdam ng antok sa oras ng talakayan. What's up, my mammals? This is Sid the Sloth from the movie Ice Age, and we're about to do this new dance, the Continental Drift. It's time to get up on your feet. It's easy to do. Just follow me. Move it out. Do the Sid. Take it back. And do the Sid. Step left. Then drift. Step right. And then drift. Crisscross. And do the man-made. Crisscross. And do the man-made. Now jump, jump. Wiggle your rump. And walk it out like granny. Natapos na natin ang pampasigla, tutungo naman tayo sa mga tuntunin sa silid-aralan. Ang una ay iwasan ang lumiban sa klase. Pangalawa ay pumasok sa tamang oras ng klase. Pangatlo, ugaliing magpaalam kung lalabas. Pang-apat ay iwasang maggamit ng gadgets sa oras ng talakayan o oras ng klase. Pang-lima ay maging magalang sa lahat ng oras, iwasan ang gulo, away, pagmumura at iba pa. Naway naintindihan nyo na ang mga tuntunin sa silid-aralan. Ngayon, tutungo naman tayo sa pagganya. Meron akong ipapakita sa inyong screen kung saan ay inyo itong buuhin. Ngayon, ano ang naihinuha sa inyong mga isipan? Yes, Binibining Joy? Aspekto ng pandiwa? Tama! Magaling! Tatalakayin sa araw na ito ay aspekto ng pandiwa. Layunin sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na makilala at maipapaliwanag ang aspektong pangnagdaan o naganap na, aspektong pangkasalukuyan o nagaganap at ang aspektong panghinaharap o magaganap pa. Pangalawa, na ibibigay ang pagkakaiba ng tatlong aspekto ng pandiwa. At panghuli, nagagamit sa pagbubuo ng mga pangungusap ang iba't ibang aspekto ng pandiwa. Ngayon, sisimulan na natin ang ating talakayan. Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw. Magaling! Ang pandiwa daw ay maaaring banghayin sa iba't ibang aspekto. Ito daw ay tumutukoy sa panahon kung kailan nangyayari o mangyayari kung ipagpapatuloy pa ba ang kilos na naganap na. Magaling! Merong tatlong aspekto ng pandiwa. Una ay aspektong pangnagdaan o naganap na. Pangalawa, aspektong pangkasulukuyan o nagaganap. Pangatlo, aspektong panghinaharap o magaganap pa. Ngayon ay ating uunahin ang aspektong pangnagdaan o naganap na ay kapag ang kilos na sinasaad nito ay tapos ng gawin o naganap na. Pagitan ng pagsasama ng unlapi at salitang ugat. Ang salitang na, nag, nang, at salitang ugat. Halimbawa, ang salitang ay unlapi at ang alis ay salitang ugat.
Kapag atin itong sinasama, ito ay umalis. Meron namang ibang halimbawa. Ang salitang nag ay unlapi. Pag plus luto ay salitang magaling. Kapag atin itong ginagawa ng pangungusap, ito ay nagluto si nanay ng kare-kare kahapon. Meron namang isang halimbawa. Naglinis. Ang unlapi, ano? Yes, binibining Jana? Nag. Magaling. Pag sinasabi natin salitang ugat, linis. Magaling, binibining Jana. Ikaw talaga ay nakikinig sa aking talakayan. Pag atin itong ginagawan ng pangungusip, ito ay kami ay naglinis ng bahay kahapon. Ngayon, tutungo naman tayo sa pangalawang aspekto. Ito ay aspektong pangkasulukuyan o nagaganap. Ito ay kapag ang kilos ay sinasaad, ay kasulukuyang ginagawa o sinimulan ng gawin at hindi pa natapos. Sa pamamagitan ng pagsama ng unlap ay pag sinasaba ang na, nag, at ng plus unang pantig plus salitang ugat. Meron itong halimbawa upang mas maunawaan natin ang aspektong ito. Nag ay unlapi. Pag lo ay unang pantig. Ang luto ay salitang ugat. Very good. Kapag ito ay ating pinagsama ay ito ay nagluluto. Pag atin itong ginagawa ng pangungusap, ito ay si nanay ay nagluluto ng adobo. Ngayon, meron pang halimbawa. Ang salitang ay unlapi. Pag unang pantig. O pag awit ay salitang ugat. Kapag atin itong iniisa ay, yes, binibining lat. Yes, umaawit. Magaling talaga kayo. Ngayon, kayo na naman ang magbibigay sa akin kung ano ang salitang ugat, ay unlapi, ay unang pandig at salitang ugat. Sa salitang naglalaro. Nag ay unlapi, pagla ay unang pantig, paglaro ay salitang ugat. Magaling, binibining lad. Tutungo naman tayo sa pangatlong pang-aspektong panghinaharap o magaganap pa. Ito ang pandiwang ito ay tumutukoy sa kilos na o hindi pa nagagawa o gagawin pa. Nababanghay rin ang pandiwang panghinaharap sa tulong ng mga panlapi at ating inuulit ang unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, mamaya ay dadalaw tayo sa ating kaklase na may sakit. Ang pandiwang ginamit ay dadalaw. Pagsalitang pampanahon ay mamaya. Pangalawang halimbawa, sa darating na Sabado ay tutulong kami sa paglilinis. Diba ang salitang ugat ay inuulit ang salita. Halimbawa, paglilinis, diba? Inuulit ang lili. Pag ang salitang pandiwang ginamit ay paglilinis, ang salitang pampanahon ay darating na. Sa pangatlo, kami ay pupunta sa palengke mamaya. Ang pandiwang ginamit ay magaling. Ang salitang pampanahon ay mamaya. Magaling. Ngayon, meron kayong katanungan, suwesyon, or suggestion sa aking pagtatalakay? Wala? Ngayon ay pupunta na tayo sa paglalaban. Mayroon akong ipasasagot sa inyo kung saan ay masusukat natin kung kayo ba ay nakikinig sa akin. Kumuha kayo ng buong papel at sagutan ninyo ng
10 minuto. Ngayon natapos na ang 10 minuto, ngayon ay tutungo naman tayo sa pagtataya. Meron itong pangkat A at pangkat B. Ang panuto sa pangkat A ay gamit ang nasalong guhitang salita, tukuyin ang aspekto ng pandiwa na ginagamit sa bawat pangungusap. Meron itong 1 at hanggang 5. At sa pangkat B naman, ang panuto nito ay tukuyin ang pandiwa na ginagamit sa pangungusap. Meron itong 1 hanggang 5. Sasagutan ninyo ito sa kalahating papel ng 10 minuto rin. Tapos na ang ating talakayan at ang inyong mga papel na sinasagutan ay mamayang hapon ang oras ng pagpapasa. Ilagay nyo lang sa aking lamesa upang makita ko kaagad ang inyong mga ginagawa. Ngayon, sa ating pagtatapos, meron muna akong ibibigay na takdang aralin. Dito ay nakasulat sa pisara kung ano ang inyong gagawin. Ngayon, natapos na ang ating talakayan. Kumusta ang ating talakayan? Meron ba kayong mga kaalaman, ay bagong kaalaman na natutunan sa araw na ito? Masaya ba kayong nakikinig sa akin? Nakaramdam ba kayo ng antok o pagod sa aking pagtatalakay? Wala? Magaling mga bata! Maraming salamat sa iyong partisipasyon at sa inyong presensya na ibinigay sa akin sa araw na ito. Naway meron kayong natutunan sa aking talakayan at ngayon ay tatapusin ko na ang ating aralin na merong ngiti at bagong kaalaman. Maraming salamat sa inyo at pwede na kayong lumabas. Ngunit, huwag ninyong hayaan na meron kayong naiwang mga basura o inyong mga kagamitan. At muli isang mapalang hapon sa inyong lahat at maraming salamat. Pwede na kayong lumabas.